Hello! Happy Sunday service to all of you. I'm Sister Winona Abatinho. Ay nagbabalik para magbahagi ng salita ng Diyos sa araw ng linggo na to. So, ang aking babahagi is about love. What is love? So, di ba? Ito ay talagang ang bawat tao ay binigyan ng Diyos kung paano magmahal sa kapwa-tao, sa kanyang asawa, at sa kanyang kaibigan, at sa kanyang mga co-workers, at sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang unang nagmahal sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. At talaga namang ibinigay niya ang kanyang buhay para ikaw at ako ay maligtas. Para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mababasa niyo yan sa John 3:16, ano ang sinabi doon ng ating Panginoong Hesus? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ganun kabuti ang ating Panginoong Hesus. Tiningis ang kanyang dugo para ikaw at ako ay maging malinis at katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Hesus. So, sa 10 na, igala mo ang iyong ama at ina nang sa ganon ay humaba ang ating mga buhay. At hindi lang yon nakalapit doon, ay para tayo ay pagpalain din ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa 10 Commandment na yan, ay pinahiksi niya na. Ginawa niya ng 2. Ito ay love the Lord, your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Kung paano mahal natin ang ating sarili, halos na nga lang, ang lahat ng naisin natin sa sarili ay binibili natin. At yung gusto nating maranasan ay pinararanas natin sa ating katawan dahil mahal na mahal natin ang ating sarili. So, kung mahal mo yung sarili mo, dapat mahalin mo rin ang lahat ng tao na nakapaligid sa iyo. Kaya sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Dahil kung marunong tayo magmahal, sinasabi ko sa inyo, wala nang pagkapakabahagi, wala nang away-away, at wala nang galit sa puso na mumutawi sa iyo at sa akin. Maraming pamilya na nasisira ang mga buhay, katulad ng mga nag-aasawa na nakikisama sa mga biyanan at sa mga hipag, at nagkakaroon ito ng mga hidwaan at hindi pagkakaunawaan dahil lack of love, lack of understanding, and hindi lang yun. With the fruit of the Holy Spirit, kailangan nasa Kanya. Kung wala ang fruit of the Holy Spirit of God, tunay na nagkakaroon ng mga pag-aaway-away ang mga mag-aasawa, ang mga magkakaibigan, at mga magkakapitbahay, at ang mga hipag at mga bayaw. So, dahil dyan, nakakasingit ang dyablo, nakakasingit na sirain ang isang pamilya na buo. Ano ang ginawa ng dyablo dito sa lupa? Maghasik ng pagkapahagi, maghasik ng away, magnakaw ng peace of mind, magnakaw ng joy sa iyong puso, at magnakaw ng love sa kapwa mo tao. So, nangyayari rin yan, guys, sa mga churches. Nagkakaroon ng watak-watak na mga miyembro, mga tampo-tampo. Sa totoo lang, masasatisfy ang buhay mo at ang puso mo kung talagang Christ-centered ang iyong puso. Alisin ang mga tampo-tampo, alisin ang mga galit sa puso. Dahil kapag yan, sa isang papel, tuldukan mo ng isang sulat na itim, yon ay meron ng dumi. Doon nakakasingit ang kaaway, doon nakakasingit ang dyablo, para ang mga miyembro ay masira ang kanilang matagal na samahan. Actually, nasisira lamang ang samahan ng mga tao kapag ang inipon nila ay yung mga pangit na bagay.
Ngunit kung iipunin nyo mula no sa simula, yung magandang bagay na ibinigay ng kapwa mo na hindi mo malilimutan. Actually, ang tao ay napakalaki na sukatan. Napakalawak ng kanyang hangganan na sukatan sa pagmamahal sa tao. Hindi katulad ng Diyos, makasalanan ka man, pumatay ka man, nagnakaw ka man, pero kung isinurrender mo ang sarili mo para humingi ng tawad sa Diyos, sinasabi ko sa iyo, kaya kang akapin muli ng Diyos. Kaya kang mahalin muli ng Diyos at kaya mo muling tumawag sa Kanya at sabihin na, Lord, humihingi ako ng tawad. Hindi ako perfectong tao, ngunit Lord, ikaw ay perfect. Pwede mong linisin ang aking puso. Alisin mo ang pusong itinanim ng kaaway para ako ay magtanim ng galit sa aking mga leaders, sa aking mga kamiyembro, sa aking mga kaibigan, sa aking biyanan, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking kaibigan. Ipaalis mo yan. Yung mga itinanim na galit sa puso ng demonyo sa puso mo. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, kayang-kayang linisin ng Diyos yan upang magkaroon ka ng peace of mind. Bakit? Ang Diyos ang naglilinis ng puso, hindi ikaw. Hindi ang katabi mo o hindi ang kaibigan mo o hindi ang kamag-anak mo. Magpalinis ka. Palinis mo ang puso mong marumi. Puso mo na nataniman ng demonyo ng galit sa biyanan, galit sa asawa, galit sa kapatid, galit sa kaibigan, galit sa kapitbahay, galit sa kapwa mo kasamahan sa trabaho. Mga galit na yan ay hindi dapat tinatanim. Dahil pag tumubo yan, andun, naroon na yung imbot, yung pag-iinggit, hanggang sa pumatay ka na, hanggang sa magtanim ka na ng sama ng loob, na mag-curse ka sa kaaway mo. Bakit? Andyan yung dumi. Kaya nga, di ba, trash can, kapag may maruming bagay, hindi ba itatapon mo sa trash can yan, wawalisan mo, at itatapon mo, susunugin mo, at o kaya ibibigay mo sa truck ng basurahan. Bakit? Sapagkat ayaw mong ang bahay mo ay marumi. Ang bahay mo ay laging marumi. Dahil gusto mo maging malinis ka. Sapagkat ang Diyos ay kalinisan. So, linisin mo ang puso mo. Hindi mo kaya yan. Umiyak ka sa Panginoon. Manalangin ka sa isang kwarto at kayang saluhin ng Diyos ang lahat ng bigat ng nararamdaman mo. Iyak mo sa Diyos ang sama ng loob mo sa biyanan mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa lahat na pinagkasamaan mo ng sama ng loob. Iiyak mo yan. Handa ang Diyos na pag-aani ng puso mo. Handa ang Diyos na linisin ang lahat ng basura sa puso mo. Kaya nga, love. Love is the key of everything. Love is the source na ikaw ay makapamuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon. At kaya-kaya mong maglingkod sa Diyos nang wala kang tinitingnang kasalanan, nang wala kang binabalikan na galit sa kaliwat kanan at sa diretso. Look into Jesus, the finishing our faith. He is only way para ikaw ay makatayo at makapaghayag ng kabutihan ng Diyos. Kung ikaw ay may galit, anong buting isishare mo sa kapwa mo? Galit? Manatili kang may pag-ibig, kapatid. Pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Nanggagaling at yan ay kayang ibigay sa puso mo. Love at forgiveness. Forgiveness sa kasalanan ng iba. Forgiveness sa kasalanan mo sa ibang tao. You repent and God cleanse us your heart. 100%. He wants to cleanse your heart. Just pray to God heartily. Tayo po ay manalangin. Ipag-pray po natin. At kung kayo po ay nakaharap ngayon at nakapanood ng video ito, dalangin ko patuloy na buksan ni Lord ang inyong puso. Sapagkat ang puso, diyan nananahan ng ating Panginoong Hesus. Let's pray. Pag-pray natin ang ating puso na linisin ka. Hallelujah, Lord. We glorify your name. We worship your name, O God. Father God, ngayon ay lumalapit, Lord, ako sa iyo. Ang inyong lingkod ay patuloy na tumatawag at patuloy na nagpapalinis. Na we declare, Lord, na gamitin mo ako, Lord, na daluyan ng iyong salita.
Lord, dinadalangin ko ang bawat tao na nilikha mo, Panginoon. Alam namin na kami lumalakad dito sa mundong ito at maraming karumihan sa mundong ito, O God. At dahil ang Diablo ay espiritu, hindi nakikita, gumagamit siya ng mga tao upang kami, Lord, ay maging makasalanan, O God. Lord, ngayon palang, Lord, ay dinadalangin ko ang bawat pamilya na nasira dahil sa galit sa kanilang mga puso, O God. Mga pamilya na nagkahidwaan, ang mga hipag, bayaw, mga biyanano, God, o maging sa mga pamilya ng mga magulang at anak, O God. Lord, tunay, Lord, ang Diablo ay tumungo dito para sirain ang pamilyang masaya. Ang pamilyang binubuo ng Diyos upang maging masaya. Lord, dalangin ko patuloy na ang bawat pamilya na may galit sa puso. Lord, ngayon pa lang, Lord, patuloy kong dinadalangin sa iyo, Lord. Hipuin mo ang kanilang mga puso. Huwag mong hayaan, Panginoon, na magtagumpay ang gawa ng demonyo sa bawat pamilya na nagkakaroon ng pagkakahiwalay, nagkakaroon ng pagkabahagi. Lord, ang isang pamilya, sinabi, Lord, katulad ni Joshua, O God, sabi niya, as for me in my house, we will serve the Lord, O God. Lord, dalangin mo na maging pamilya ni Joshua ang lahat ng nation, O God, na mayroong takot sa iyo, na ikaw ang kanilang paglilingkuran habang sila'y nabubuhay, O God. Lord, dinihiling ko sa iyong paanan, Panginoon, ang bawat pamilya na wasak na ngayon ay nakikinig, Panginoon, ang bawat nilalang na may galit sa puso, Panginoon, ay i-aus, patuloy mo, Lord, hipuin ang kanilang mga puso, O God. Tunay, Lord, na ikaw ang nagpapabago. Ikaw ang nananahan upang kami maging malinis sa harapan mo, Panginoon. Lord, hindi kami sa relihiyon nakatali. Kami, Lord, ay nakatali dapat Christ-centered, O God. Dahil you are the way, the truth, and the light. No one comes to the Father but through you, O God. Lord, salamat sinabi mo, Lord, dahil ikaw lamang, Lord, ang dapat maging center ng bawat pamilya, ng mga churches, O God. Christ-centered, Lord, ang lahat ng denomination, O God. Sapagkat, Lord, hindi relihiyon na magkakapagpaligtas sa bawat pamilya, kundi yung tunay na relasyon sa iyo. Tunay na sila ay na pinanganak muli sa Espiritu sa iyo, na born again muli ang kanilang Espiritu. Sapagkat, Lord, ang bagong nilalang ay walang galit sa puso, ang bagong nilalang ay mayroong Kristo sa puso. Lord, ikaw ay nagmahal, ikaw ay patuloy na nagpapatawad sa mga nagkakasala sa iyo, O God. Lord, tulungan mo ang bawat nilalang, Lord, na magkaroon ng pagpapatawad sa kanilang kapwa, pagpapatawad sa kanyang magulang, pagpapatawad sa kanyang kapatid, pagpapatawad sa kanyang kaibigan, pagpapatawad sa kanyang kasamahan sa trabaho, pagpapatawad, Lord, sa mga taong nakasakit sa kanila, sa mga taong nagtanim ng galit sa puso nila, O God. Lord, linisin mo, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng galit sa kanilang puso. Sapagkat, Lord, life is so short. Ang buhay ay maiksi lang. Akala ng tao ang buhay ay mahaba. Lord, mabuhay man kami ng 120 years o 150 years o 200 years, mamamatay at mamamatay pa rin kami. Ngunit ang pangalawang buhay sa iyong kaharian ay panghabang panahon, Panginoon, at walang katapusan. Lord, yun sana ang lagi sa isip ng mga tao, na kami nabubuhay, hindi para magkaroon ng galit sa mundo, galit sa tao, kung hindi kami nabuhay para magmahal at ibahagi ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, kung bakit ka napako sa krus dahil sa aming kasalanan. Lord, salamat, nilinis mo ang aming kasalanan. At ang kasalanan na yan ay magiging puti, Panginoon, sapagkat ang iyong banal na dugo ay natingi sa krus, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, dalangin ko ang bawat pamilya, Lord, ay maging katulad ng pamilya ni Joshua, O God.
na sila'y naglingkod, buong pamilya'y naglingkod sa iyo, at buong pamilya'y nagmahalan, Lord, sa iyo, Panginoon. Lord, love, 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 Lord, ang patuloy na tawi sa puso ng bawat nilalang, O God. Ang akala nila ang kaligtasan ay relihiyon. No! Kaya maraming nabulag at maraming nabulag, hindi na binasa yung Biblia, O God. Kung ano na lang nakagisnan, O God. Lord, we declare, Lord, mayaman sila sa salita mo dapat, Lord. At dalangin ko ang pagbabasa ng Biblia at tuklasin ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagmamahal ay maunawaan nila, Panginoon. Lord, ikaw ang nababaptize sa Holy Spirit. Ikaw ang patuloy na papaunawa sa bawat letra ng iyong Biblia ay namnamin nila kung paano sila, Lord, makakilala sa iyo. Katulad ng iyong mga lingkod na tunay, Lord, nakilala ka sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.